Walang ginigilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Mula rito sa ancient city of Rome, ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, mula London hanggang Rome, pasyal tayo. Ang bansa kung saan naimbento ang pizza, gelato, at pasta. Yung mga nakabasa ng libro na Eat, Pray, Love, ito yung pizzeria na sinasabi niya dun sa kanyang libro na hindi raw niya malilimutan. Mga kababayan nating hindi man miyembro ng royalty, angat din! Mga royal hat, meron din sa Pilipinas. Ang beatification kay Blessed John Paul II. Religious experience ho ito na hindi ko makakalimutan. Isa sa mga subok ng mahusay na tourism promotion gimmick saan mang dako ng daigdig ngayon ang tungkol sa pagkain. Patapos na ang 18th century sa isang bayan sa Italy. Ang paborito raw ihanda ng mga misis sa kanilang mga mister, simpleng masa o dough, kamatis at keso. Ang pagkain ito, nagkalat daw noon sa kanilang mga lansangan dahil mura lang at madaling gawin. Ito ang pinaniniwalaang simula ng paborito natin ngayong pizza. Tinutukoy na lugar sa kwento, ito ang syudad ng Napoli o Naples sa Italy. Dito raw matitikman ang pinakamasarap na pizza sa buong mundo. Yung mga pizzeria dito are actually parang mga holes in the wall, mga napakaliliit na mga tindahan, pero alam na mga taga Naples kung saan ang masarap na pizza. Mahirap na syudad ang Napoli. Marami silang problema, pero malaki naman ang naiambag nila sa international cuisine, lalo na sa fast food. Isa sa pinakadinarayo ritong pizzeria, ang Il Pizzaiolo del Presidente. Dahil minsan na raw kumain dito ang dating presidente ng Amerika na si Bill Clinton. Napakasikat ng pizzeria na ito dito sa Naples, Italy, na nung minsang bumisita si Bill Clinton, ang dating presidente ng Amerika dito, kumain siya rito. At ayon sa may-ari, dito siya sa mesang ito umupo. Si Vincenzo, ilang beses nang nagkampiyon sa pasarapan ng pizza. Kabilang na ang itinuturing na World Cup sa paghahanda nito. Who gave him the recipe for the pizza? Mula sa lolo ko ang recipe namin. Ipinasa niya sa tatay ko nang naipasa naman sa akin. Hindi pabor ang maraming Italiano sa mga pagbabagong ginawa ng mundo sa kanilang pizza. Ang kanila, simple lang. Margarita kung tawagin. Walang karne at kung ano-anong sangkap.
Okay. How do I do? Sinubukan kong tumulong sa paghahanda nito. Dough o masa na nilagyan ng tomato sauce mula sa fresh tomatoes, keso, basil leaves, at olive oil. How do you do it? What's up? Yeah. Oh, wow! Grazie, Enzo. Grazie. Mabuhay. We say mabuhay in the Philippines. Long live. Yes, thank you. Filipine. Grazie. Sarap ng pizza, iba talaga pizza dito. Kahit simple lang. Maraming mga dayuhang nangangarap na magtayo ng pizzeria sa kani-kanilang mga bansa. Dito nagtutungo at nagsasanay. Katulad ng Hapon na si Omi. Goes back to Japan to teach Japanese. Gusto ko magtayo ng sarili kong pizzeria sa Japan. Kung hindi naman, pinipirata palabas ng Napoli ang mga magaling ritong gumawa ng pizza. Ito na, yung pizzeria na pinasikat ng librong Eat, Pray, Love ni Elizabeth o Liz Gilbert na isinapelikula pa. Ang Pizzeria de Micheli. I'm in love. I'm having a relationship with my pizza. Pila tayo at mahaba-haba. Kahit umuulan, pinipilahan ito. Sa dami ng mga customer, kinailangan naming maghintay ng 1 oras bago nakapasok. Ang best seller dito, pizza margarita rin. Ang pugon, tradisyonal, kahoy ang panluto at ito raw ang isa sa mga sikreto ng masarap na pizza. Kaya kapag inihain, umuusok sa sarap. Natsyempohan namin dito ang mag-inang Amina at Bianca, mga Pilipinong turista sa Italy na dumayo rin dito dahil lang sa libro at pelikula. From where are you sa atin? Ortigas. Ortigas. Ano to, nabasa mo yung book o napanood mo yung movie? Talaga? Yes. Kasi natiyan yung mag-ina? Yeah. How do you find it? It's delicious. Delicious. Bianca, how do you find it? Delicious. Delicious. Are you glad you came and waited for so long? Yeah. Hindi lang pizza ang sumikat dahil sa libro at pelikula. Pati na ang Italian ice cream na gawa rito. Ang Gelato San Crispino. Ang mahigit 20 flavors ng gelato, hindi raw nabahira ng kahit nakatiting na artipisyal na pampalasa. Natural at sariwa raw ang kanilang mga ginagamit na flavoring. Honey, chocolate, at ang best seller, pistachio. Can I have the hazelnut ice cream, please? Mitikuloso ang paggawa at pag-serve nito. Bawat flavor may kanya-kanyang temperatura. Para raw umangat ang sarap. Dahil iba-iba ang sangkap ng bawat flavor ng gelato, iba-iba rin ang temperaturang kailangan para mabuo ito ng maayos.
there, right there. Nice. Perfect. Kung tayong mga Pilipino, hindi mabubuhay kapag walang kanin, ang mga Italyano naman, hindi mabubuhay kung walang pasta. Sa restaurant na ito sa Rome, ipinagmamalaki nila ang kanilang fresh homemade fettuccine, isang uri ng pasta. Maganda raw dapat ang pasta, pero sa sarsa o sauce, nagkakatalo. Sariwang kamatis, keso at karne ng baka. Ang pagluluto nito, inaabot ng 3 hanggang 4 na oras. Dunque, diciamo che ogni piatto sì. Slow cooking ang sikreto para maging mas malinamnamang sauce. Importante rin na tama ang temperature o init ng niluluto mo, pati na kung anong klaseng kagamitan ang ginagamit sa pagluluto, kung gawa ba ito sa kahoy o sa aluminum. Lahat yan nakakaapekto sa lasa. Prodotta a una certa gradazione. Presenting pasta bolognese na ang dapat daw katerno, red wine. Lasang-lasa yung tomatoes, yung cheese, and the white wine. Very nice. Bukod sa pasta bolognese, specialty rin ng restaurant ang kanilang pasta romana na may karne naman ng baboy at keso mula sa gatas ng tupa. Itinuturing na malaking bahagi ng kulturang Italyano ang kanilang pagkain. Kaya hindi nila basta-basta binabago ang mga recipe na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Bagay na maganda rin sigurong pag-isipan kung nais din nating pahalagahan at palaganapin ang sarili nating panlasa at pagkain. Susunod, mula London hanggang Rome, pasyal tayo. Pag nagkakasama ang mga bida, sino na?